Isa ka ba sa mga nakakaramdam na parang lumalayo yung loob sa'yo ng taong mahal mo? Yung pakiramdam na parang tinutulak ka niya palayo. O mas better isipin na nagiging cold siya sa'yo. Kasi ang ending, yun talaga yung mangyayari. Unti-unti ka niyang bibitawan. And if isa ka sa mga nasa ganyang sitwasyon ngayon, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa'yo. Dahil dito kapatid, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga hindi mo dapat gawin kapag nararamdaman mo na o napapansin mo na lumalayo yung loob sa'yo ng taong mahal mo. Kapatid, paalala, ito yung mga hindi mo dapat ginagawa. Kung interesado ka malaman kung ano-ano itong mga to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Let's keep on watching. Hi, I'm Gary Opimot. Gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo. At may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya naman kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Wala na paligoy-ligoy pa. Ito yung unang bagay na hindi mo dapat ginagawa kapag nararamdaman mo na yung partner mo o yung matagal mong karelasyon parang lumalayo na sa'yo. Parang tinutulak ka na niya palayo. Parang nagiging cold na siya o pakiramdam mo baka meron na siyang iba. Una, wag mong itatago yung nararamdaman mo. Kung nararamdaman mo na yan, better open up. Better sabihin mo sa kanya. Better itanong mo yung mga bagay na dapat mong itanong. Kung hindi mo gagawin yan, mananatili kang natutuliro, nangangamba na baka isang araw, bigla na lang siya mawala at hindi na magparamdam o magpakita sa'yo. Kaya bago pa mangyari yun, kailangan meron kayong clarity. Kailangan alam mo kung bakit, paano, at kung ano ang nangyayari sa relasyon nyo. Para kung kaya pang itama, may tatama. Kung hindi na talaga kayang iresolba, kailangan ng magpalaya. Okay? Ikalawa, wag mong i-ignore yung ginagawa niya. Nararamdaman mo na at nakita mo na yung mga bagay na nagiging dahilan para ma-feel mo na parang palayo na yung loob niya sa'yo di ba? Wag mo yan i-ignore. Kailangan pansinin mo yan, punahin mo yan. Bakit nagiging cold ka na sa akin? Bakit pakiramdam ko lumalayo na yung loob mo sa akin? Bakit iba na yung treatment mo sa akin? Kasi kung hindi ka mag-open up, hindi mo pupunahin, magugulat ka na lang, tuluyan ng malayo yung loob niya sa'yo at hindi mo na alam kung paano mo i-resolve yun. O worse, kung LDR kayo, bila ka na lang niya ibablock, bila ka na lang siyang hindi magpaparamdam. Ayoko naman mangyari sa yun, kaya better not to ignore kung ano yung ginagawa niya sa'yo. Ikatlo, wag mong pipilitin na pigilan siya. Yung pigilan siya na lumayo, napigilan siyang gawin yung gusto niyang gawin, pigilan siyang umalis sa tabi mo. Kung yun yung gusto niyang mangyari sa buhay niyo, kung gusto niyang mangyari sa relasyon niyo, hayaan mo. Again, kumpara kayong dalawa sa isa't isa. Kahit gaano ka-challenging yung relasyon nyo, kahit gaano ka-dami ng mga struggles, trials yung darating yan sa pagsasama nyo, you both always find your way home. Kung saan kayong dalawa, mas nagkakaroon ng peace, di ba? Kasi kapag pinilit mong pigilan siyang gawin yung mga naiisip niyang gawin, the more lang siyang magpupursige na gawin yun. At magiging outcome niyan, baka mas malala pa sa ine-expect. Okay? Ikapat, wag mong hayaan na i-please mo siya. Hindi mo siya kailangan i-please. Hindi mo siya kailangan gawan ng paraan para manatili siya sa tabi mo. Kasi kung willing siyang manatili dyan sa tabi mo, hindi mo kailangan magmakaawa. Hindi mo kailangan lumuhod. Hindi mo kailangan umiyak. Hindi mo kailangan ibaba yung sarili mo para lang hindi ka niya iwan. Hindi ka pinalaki ng mga magulang mo na bababa yung sarili mo, yuyurakan yung pagkatao mo para lang hindi mo wala yung taong hindi kayang irespeto yung pagmamahal mo sa kanya, di ba? Kaya never ever do that. At ang huli, yung maghabol sa kanya. Sa dami ng tao yun sa mundo, bakit pa natin pipiliin na habulin yung taong nanakit sa atin? Piliting kunin ulit yung taong binitawan tayo sa ere. Binitawan tayo sa kung saan akala natin makakasama natin hanggang dulo. Never do that to yourself, kapatid. Ikaw at ikaw lang din yung magsasuffer niyan sa dulo. Masasabi mo sa sarili mo na sana hindi ko na pinilit pa na habul-habulin siya, amu-amuhin siya, di ba? Kasi once na nagawa niyang saktan ka, na nakita niyang umiiyak ka, at pinilit niya pa rin umalis sa tabi mo, hindi na siya yung taong dapat o deserving habulin, deserving
ipilit yung sarili. Diba? Kasi never ever kang iiwan ng taong minahal kung ang pagtingin niya sa'yo ay parehas ng pagtingin mo sa kanya. Kaya wag na wag mo tong gagawin tong mga bagay na to kung ayaw mong bumaba yung pagkatao mo sa mata ng taong minahal mo. Okay? So I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko kayo ng tips, ideas, o insight, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan din ng video na ginawa ko ngayon. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi nakatune in sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.